Vivito ng ating Pangulo, meron po tayong provision dun sa ating President's veto message, Your Honor. Usually, nasa dulo po yan ng veto message. So, ito po, babasahin ko to, 2025 to, no? Item number 6, increases in appropriations and new budgetary items, Your Honor. Kung papayag na po kayo, babasahin ko po. In the exercise of the budget execution function vested upon the executive branch, it is understood that the increases in appropriations and new budgetary items introduced by the Congress in this budget shall be subject to the national government's cash programming, observance of prudent fiscal management, applicable budget execution rules and procedures, and approval by the President based on the program priorities of the government. Therefore, considering that such increases in appropriations and new budgetary items will have corresponding effects on the outputs and outcomes of the agencies concerned, the DBM shall inform the said agencies of the changes of their respective appropriations and require the submission of their revised performance targets. So, ang nangyayari po is pag may nababago po sa budget from NEP po to GAA, hindi po siya kaagad-agad na i-release. Kasi po, tama po kayo, yung deficit, isa sa mga indicators po na tinitingnan niya ng DBCC. Dahil po sa tumaas, yung mga numbers, may mga possibilities po kasi na yung, ito po cash programming na po nito, kasama po namin ang Department of Finance dito. Baka po magkulang ang cash or sumobra, so tataas po ang ating deficit, Your Honor. Noong 2023 po at saka 2024, meron pong additional flood control funds amounting to 25.2 billion and 85.8 billion respectively released from unprogrammed funds, making a total of kasama na po lahat yung mga insertions, ang nagastos po natin sa flood control 2022 to 2025 is 1.09 trillion pesos allotted to flood control projects. 1.09 trillion pesos, kagaya po na sinasabi nyo, minamanage ninyo, tinatanong ninyo kung paano ginagasta. Pero sa kabila ng lahat po, na 1.09 trillion allotted to flood control projects, hindi naman po nawala yung baha. Hindi po ba? Paano nyo sasabihin sa kanila? Di ba nyo binabalikan? Ano nangyari ka mo? Check po namin sa kanila yung sa mga, hindi po, nagsasubmit ba sila ng ano? Sa reports? Sana man lang kung nawala po yung mga baha. Ay nagsasubmit. Talagang tamang-tama lang po na namomonitor ninyo yung paggasta. Pero kung 1 trilyon na po mahigit, ngunit lalo naman pong dumami at dumalas at lalong lumalim ang baha, talaga pong magtatanong na po kayo talaga eh. Yes po. Kasi po ang tinitingnan po namin dun sa management part, yung utilization po nila. Kung yung obligation rate po at saka yung disbursement. So pag tinitingnan po natin yung kanilang mga obligation rate at saka disbursement, yung DPWH po among those departments na medyo mataas po ang kanilang obligation and disbursement. Oo nga po, ang nangyari, yung natang disbursements, napunta po sa casino Po, hindi po namin nakikita, Your Honor. Or even kung meron po man ghost po, or... hindi na po namin nakikita, kaya kakasangkapanin namin po kayo. Opo. Madam Secretary, kaya kamakailan ay nag-launch po kayo ng tinatawag na Digital Information for Monitoring and Evaluation. Ito po yung DIME. Maganda po ito. Sabi po ninyo sa inyong website, it allows users to select a region to view a total number of projects and access detailed information on specific initiatives, providing a streamlined way to track government programs and monitor progress online. This seeks to promote greater transparency by offering real-time updates on project status and progress. Maganda po ito, Madam. Yes po. Ang tanong lang po, bakit pa kayo gumawa nito samantalang alam niyo siguro na ang DPWH ay meron pong kaparehong ganitong sistema na kung tawagin nila ay PCMA, Project and Contract Management Application.
na kanila pong ipinangako na yung system na yon last hearing ay kanila pong i-install dito sa amin sa Blue Ribbon Committee at sa aking opisina. Ngunit hindi po nila nagawa sapagkat ngayon ay nagpapaliwanag sila. Ngayon lang po nila na pinapaliwanag na kailangan pa po namin pala yung direct server. At kung kinakailangan po ay kailangan po kaming mag-subscribe sa satellite. Hindi na po namin maintindihan kung tama ba po ang pangangatwiran na ito ng DPWH sapagkat base sa kanilang pahayag nung nakaraang hearing, itong PCMA application ay talagang sapat para makita lahat ang mga projects online. Geotag pa, kompleto yung coordinates online. Kitang-kita. Bakit ngayon ay kailangan pa pala namin ng direct server at saka satellite? Hindi na po katanggap-tanggap. Nangako po kayo, Yusek Kati, na ito po readily may install ninyo, pero ngayon, ang dami na naman pong katwiran. Pero nung tinanong po namin yung inyong tao na pumunta sa aming opisina, kung kayo po ay merong satellite, alam po ba nyo, sagot ng inyong tao, wala daw po kayong subscription sa satellite sapagkat ito po ay masyadong magastos. Kung tama po yung pangangatwiran nila, ito ay masyadong magastos, paano kayo nakakakuha ng online, real-time na updates and upgrades ng inyong mga projects? So, hindi rin po totoo pala yung PCMA ninyo at hindi rin po totoo yung MYPS ninyo. Sa kasamaang palad, ito pa naman ang ibinigay nyo sa opisina ng Pangulo na ito ngayon ang pinagbabasihan ng ating publiko doon sa sumbong sa Pangulo. Paano nyo ngayon masasabi na yung binigay ninyong data sa Pangulo ay real-time and geotag? Kayo pala ay wala rin. Mamaya ko na po i-detalye ito sapagkat nandito pa po tayo sa panig ng DBM Secretary. So ano pong masasabi ninyo, Secretary? Meron pong innovation yung sa project time po namin. Hindi po ito kailangan ng satellite kung gusto pong mag-access. At yung unang innovation po dito, sinama na po natin dito yung UP, University of the Philippines, yung Project NOAA, para makita na rin po yung mga areas na mataas ang baha, tapos may mga proyekto, kunyari umuulan po. Tapos makikita mo to, magre-red yung mga areas na bumabaha. Tapos pwede po natin i-compare yung mga proyekto na kung bakit merong proyekto doon na hindi naman po nagre-red doon sa map. And then second po is that yung citizens participation po. So yung website po natin, pwede pong pumasok ang kahit sino kasi kung hindi po, tama din po naman kayo, kung hindi naman po din tama yung mga, possible po na hindi tama yung mga ibang nakalagay doon na mga pictures or photos na sinubmit sa atin, pwede pong mag-comment ang ating public at magsabi ng kanilang mga suggestion at mag-upload din po ng mga photos para makita po natin kung ano yung mga actual implementation ng mga infrastructure projects, Your Honor. Pero totoo po ba, Madam Secretary at Yusek Kati, na makukuha po ba natin yung record ng bawat project online? Online, ibig sabihin real time. Kasi po, ako, palagay ko, maski si Senator Rapi, makikita mo, maski po sa GPS, hindi nyo po makikita yung real time eh. Siguro may gap pa rin po siguro mga 1 buwan, 2 buwan siguro. Kaya po tinatanong namin, talaga po bang real time makikita? Kasi po yung inyong updates, nakita ko, tuwing end of the month lang po kayo gumagawa eh. Pero bakit po sinasabi nyo sa amin real time? Kung hindi naman po talaga real time, huwag nyo sasabihin. Kasi GPS hindi rin real time eh. Paano kaya natin, kung sakaling magtagumpay po kayo, Madam Secretary, sa inyo na lang po kami hihingi ng access sapagkat hindi kami makakuha sa DPWH. Kahit na sabihin nilang PCMA is real time, geotag, hindi rin namin makuha. Tsaka dependent ito doon sa mga encoders nila sa baba. Paano kung encoder, hindi naman niya ilalagay yung tunay?
ibang litrato ang ilalagay niya doon. Pagkatapos sasabihin niya sa office, ayan po yung ano ngayon, yung update ng project sa ganito. Kaya po pala lahat ngayon, nakikita namin, there are 60 potential ghost or even lacking structure na projects dito. Na ngayon po isa-isa po namin napapatunayan. Kailan po magiging doable yung inyong system na ikinakabit dyan sa DBM? May mga initial na po kami, in-open na po namin yung site, but we're still continuing po. In fact, ang mga susunod na po natin makakasama, syempre po, hindi ko po alam kung gaano kalakas yung system ng DPWH. Sasama na rin po dito sa project na to ang DNR, ang Philippine Space Agency, even ang Department of Energy at saka DOST po. So lahat po kasi sila, meron din po silang mga existing systems or mechanism to check yung mga proyekto po. Lalo na po yung PSA at saka DNRs. Alam ko po, sila pong dalawa ang merong malaking investment to date po para actual yung nakikitang mga sa mga drones po at saka mga satellites. Sorry po, I'm not just familiar yung mga technical term, pero ganun po yung magiging magiging end product po nito, no? Pati po ang DNR, Philippine Space Agency, and Department of Science and Technology po, we will all coordinate po and collaborate to make sure po na yung lalabas doon sa Project Dime, yun po yung actual and at least po real-time na mga proyekto. And yun na din po, yung panawagan po namin sa mga kababayan po natin, sa public, na yung Project Dime po ay bukas po sa citizens and public participation po. They Mr. can Chair. upload po, Madam Chair. Mr. Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit? Kasi Yes, Senator Rapi. Thank you, Mr. Chair. Yung update sa online, okay. Yung sa CPES, Contractors Performance Evaluation System. Ito ate nagmamonitor, ano? Kung after na nagawa na, system to after nagawa na yung project. So, kung 1 to 2 times lang sila nag-visit, so paano malalaman exactly kung yung isang project accomplished or not, Mr. Chair? And then second, follow-up na rin para mapabilis din tayo. Di ba may tinatawag na recover performance bond doon sa mga delayed projects? So pwedeng may bond yung pinuput up yung mga contractor, doon dapat binabawas. And then meron din tinatawag na claim liquidated damages doon sa mga ghost projects. Ilan nang nakolekta ng DBM or kung sino mga agency kumukolekta nito para makabawi man ng gobyerno doon sa kabalastugan ng mga contractors? Your Honor, ang nagsasubmit po ng mga details and information ay yung mga implementing agencies. Nakasisi po ang GPPB and then we post it online. Pwede po akong bumalik sa inyo. We'll just gather and then complete po and then we can submit to the committee, Your Honor. Okay, yung mga pera na nakolekta from the, sabi ko, Recover Performance Bond, saan pupunta yun? Sino kumakolekta noon para sa mga delayed projects, Mr. Chair? Madam Secretary? Your Honor, sa mga implementing agencies po. Mga implementing agencies. Pero hindi nyo monitored kung nakolekta ba properly or the exact amount really collected. Pag sinubmit, kasi sinasubmit nila. Sinasubmit po nila kung Sa inyo? sinasubmit nila kung magkano? Are you not given? Are you not given a list of those contractors na nakolektahan ninyo o ng implementing agencies ng Recover Performance Bond? Kasi there's a lot of delayed projects and we know that for a fact. We've been talking about that for several days now or weeks. And then claim liquidated damages doon sa mga ghost projects. So dapat by the millions and millions, hundreds of millions na pesos dapat ang nakolekta na rito. Did you get the question, Madam? Kasi maraming nagdidikta. Hindi po kasi, ang sabi po sa akin dito sa GPPB, hindi po nila sinasubmit
yung mga amount. Hindi po. Nasa